Itong Biblia, libro sa Mark. Mark, chapter 4. Mark, chapter 4. Walay mag-istorya. Kung naamoy Biblia, ablihi. Mark, chapter 4, 14 hangtod 20. Sige, atong basahon. Mark 4:14. Ready? Dungan ta pagbasa. Verse 14. Read together. The sower soweth the word. Verse 15. And these are they by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their heart. 16. And these are they likewise which are sown in stony ground, who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness, and have no root in themselves, and so endure but for afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word, world and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. And these are they which are sown on good ground, such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 30, and some 100. Some 30, some 60, and some 100. May God bless His holy word. Magampo. O Diyos nga labing gamhanan, ikaw padayon kami, nagpasalamat kami mo Lord sa imong kaayo sa matagusan ng kinabuhi. Lord, among giisip na kining adlaw ng Domingo, usa lamang ka chance kay gihatag kanamo nga makasimba kanimo sa espiritu kamaturan. Ginoo, tabangi kami nga among ning buhaton na kinasing-kasing. Kay basin ugma wa na ni chance na magasimba kanimo. Lord, I pray ang kasing-kasing o muna sa mga Kristohanon sentro sa pagpaminaw sa inyong mga pulo. Biyahe usab ang mga alagad, saan ka magasaysay ninyo, Lord. Limitado kaayo ang akong kahibalo, limitado ang akong kaalam. Ginoo, di gyud ako ni mahimo kung wala nang mababa. Busa, Lord, maghahangyo kami kanimo og kaalam. Ihatag sa matagusan, masabtan sa simple nga pamaagi ang inyong mga pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Na dinhi sa libro sa Mark chapter 4, usa kini ka parable of the sower, 14 hangtod verse 20. Kung familiar mo sa parable of the sower, makita nato dinhi ang klase-klase nga mga ground. Amen? Saan ground? Klase-klase nga yuta. Klase-klase nga kasing-kasing sa mga tao. Lahi-lahi tag kasing-kasing. Amen? Sa atong tanawon dinhi, makita nato sa verse number 15, sa verse 14, ang sower. That's the Lord Jesus Christ. That's the preacher nga nagatanom sa pulong sa Ginoo. Padunggan nimo ang pulong sa Ginoo, napugas, natanom na sa imong kasing-kasing. And verse 15, and these are they by the wayside. Makita nato dinhi ang klase-klase nga klase sa yuta. Kinsa sa inyo nakatesting og tanom? Ha? Okay. Kung magtanom mo, siguruhon gyud ninyo nga ang yuta nga inyong gitamnan na cultivate pag-ayo. Amen? Sa mga farmers, daruhon. Kung nakay sakto nga pang-finance, kung mahimo mag-hire gyud ka og tractor nga magdaro kay para lawom ang dulot sa daro. Para katong nasa ilalo maukay gyud. Mapulverize gyud siya. I-prepare gyud nimo ang ground. Sa verse 15 yung madini, and these are they by the wayside.
Makita nato dinhi ang 4 kinds of ground. Una, wayside. Naday gipugas nga pulong. Pagpugas sa pulong sa liso, ang liso mao ni ang Word of God. Amen? Gipugas ang liso, ang Word of God. Asa sa napugas? Una sa wayside. Unsa nang wayside? Daplin sa dalan. Familiar man sa tagdalan? Kanang daplin sa dalan? Familiar man siguro mo ang mga truck nagakargag mais? Unya na uban mga liso sa mais mahulog? Motorok daplin sa dalan? Kita naman na? Mga siyang gisgutan din sa pulong sa Ginoo. Adunay gipugas ingon sa pulong sa Ginoo by the wayside. Where the word is sown. Dito siya napugas ang pulong sa Ginoo daplin sa dalan. But when they have heard, nadunggan nila ang pulong sa Dios. Unsa ni hitabo? Tanawan yung Biblia. Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in his hearts. Miabot ang yawa. Gikuha dayon ang pulong nga napugas sa iyahang kasing-kasing. Moingon siguro kung ang wayside sa pagpugas sa pulong sa Ginoo, makonsider siguro nila ako nga street preaching. Pugas ta, nagsabwag ta, dito sa wayside, patsamba lang ni. Pero ang importante nga nagpugas. Amen. Pagkadungog nila sa pulong sa Ginoo, sa dilang napugas na, ilang nadunggan, may abot ang yawa. Ang pulong nga napugas silang kasing-kasing, giun sa yawa, gikuha sa yawa. So napay nabilin silang kasing-kasing nga pulong sa Dios, wa na. Patay ng similya, kay gikuha sa yawa. Verse 16. And these are they likewise which are sown on stony ground. Ikaduha nga klase sa ground dun sa stony ground. Kita na mo ang yuta nga batuhon. Lisod na tamnan, di ba? Lisod po na daruhon. Hinigdaro nimo kanay imong daro basta imong kabaw luoy gyud kayo. Naaday stony ground, naay kasing-kasing nga batuhon. Who when they have heard the word immediately receive it with gladness. Isang yawan nimo, nalipay kayo siya yung gidawat ang pulong and have no root in them. Ang problema kay batuhon man pagturok niya wala nakadulot sa ilalom ang gamot kay daghan og bato. And so endure but for a time. Wala nagdugay. Dali rang panahon. Unsa nahitabo? Afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. Ning simba, nasakitan, ning undang og simba. Stony ground. Wala kagamot ang pulong sa Dios sa iyahang kasing-kasing. Sunod nga klase sa ground, verse 18. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things, entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. Napoy thorny ground. Sa thorny ground? Tunokon nga yuta. Sagbuton nga yuta, sagbuton nga kasing-kasing, nakadungog sa pulong, apan ang kabalaka sa kalibutan, og ang paglimbong sa mga bahandi. Kuya gid ang bahandi, malimbungan gid atong kasing-kasing, og ang kaibog sa uban nga mga butang misulod, gituok ang pulong, og nahimo kini nga wala mo unsa, wala mo bunga. It becometh unfruitful. Nakatisting na ba mo tanom? Mitubo ang tanom, apan wa mo bunga, nakatisting naman na? Yes. Nana din sa akong gitanom. Nakoy rambutan gitanom, hingtubo siya, tambok kayo, dagko kay dahon, dagko kay punuan. Ang problema kay laki. Namulak, walay bunga na hitabo. Kay rambutan nga laki. Ang nakanindot lang sa rambutan nga laki, pwede nimo sumpayan og bai. Pero ang problema sa kasing-kasing sa tao,
nga tunokon bisan unsaon nimong tanom di gyud magsilbi ang tanom. Ingon sa pulong sa Ginoo naa makita nimong tanom pero walay bunga, unfruitful. Kita naman siguro mong tanong may bunga. Si Jesus, pag-abot niya sa fig leaves, gusto siya mukaon. Pag-abot niya dito, na bunga, wala. Walay bunga. Nasuko si Jesus. Giyon sa Jesus ang fig leaves. Gitunglo. O niya, namatay. Kristohanon, kinahanglan ganito mo bunga. Amen? Kaya kung di ta mo bunga, delikado ta. Tunglohon ta ni Jesus, nalaya ang fig leaves, ang fig tree, namatay. Karon nga buntag, ang atong paghisgutan about bearing more fruits. Amen? Magdala o daghan nga bunga. Isip usa ka nagtanom, malipay gyud ko sa akong gitanom nga daghan og bunga. Kamo nga nagtanom, malipay gyud mo nga daghang bunga. Amen? It doesn't matter unsa inyong gitanom. Magtanom mo og sitaw, malipay gyud. Kita na ba kag sitaw nga tambok kayo nya duha tulo ra ka bunga? Naana. Pero dili ka gusto anang tanom nga gamay ray bunga, gusto gid mo og daghan nga bunga. Amen? Rambutan. Daghang kay bunga, tumba o kadaog sa bunga. Gusto bitagdaghan og bunga karon nga buntag bearing much fruit. So adunay pila gani ka klase sa ground? 4 kinds. Una, unsa to nga ground? Wayside, sunod stony ground, sunod thorny ground, tunokon singkasing, sunod good ground. Gusto nako mga babantayan ninyo sa atong text nga ang good ground suga ba sa hangin darida aha naman to dapit. Matthew chapter 4. Ipalig pagbaayo. Verse 14. Sorry lang yun. Chapter 4, verse number 14. The Bible says, di nata sa 14. Di nata sa verse number 20. Tanaw nato ning good ground. Mark, sorry, naunsa naman ko. Mark chapter 4. Tagbabot siguro mo pangita. Mark chapter 4 verse 20. And these are they which are sown in good ground. Maayo nga yuta. Amen? Maayo nga kasing-kasing. Such are, mao ni ang maayo nga kasing-kasing. Hear the word. What is the word? The word of God. Nakadungog ang maayo nga kasing-kasing sa pulong and receive it. Amen? Iyang gidawat. Sunod, unsa nahitabo pagdawat niya? And bring forth fruit. Some 30, 30-fold, some 60, and some 100. Now, gusto na ako nga inyong mabantayan nga ang good ground, pareha sila nakatanom sa good ground, apan lahi-lahi ang kapasidad sa ilang bunga. Amen? Naay namunga og 30%, naay namunga og 60%, naapoy ning bunga og pila? 100%. 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Kristohanon, ang atong bunga nagadepende kini sa atong kaugalingon. Amen? Siguro na uban ninyo wala nakabot og 30-fold. Basin 5-fold lang. Basin 10. Basin 20. Pero ang pinakaubos sa good ground, pila? Pila pinakaubos? 30. Sunod? 60. Dayon? 100. Kung ang imong kasing-kasing good ground, at least 30-fold. Amen? Amen. Sunod? 60. Sunod, makultivate, madaro, ma-fertilize, ay lang gamitin yung synthetic na fertilizer. Dapat organic. Pulong sa Dios. Amen? O ni ang organic. Gamitan ninyo naglahi nga pulong, pulong sa kalibutan,
Gamitan ninyo yung pulong sa mga influential nga mga tao sa kalibutan, mga politiko, wala nada. Gitawag na siya og mga synthetic fertilizer. Madaot ang imong kasing-kasing. Dapat pulong ra gyud sa Dios ang atong fertilizer. Kaya rin kung kasing-kasing good ground, magbunga gyud ni siya. At least 30-fold, 60-fold, and then 100-fold. Now, isip Kristohanon. Kung kita ang papilion, 30, 60, 100. Kung sa imong gusto nga fruit? 100. Siyempre, gusto kita 100-fold. Amen. Gusto din og 30, gusto din 60. Gusto kita 100%, 100-fold. Apan timan-an nato Kristohanon nga ang atong pagbunga wala kini nagabase sa pulong kay parihas rani nga pulong ang atong madawat. Amen. Maura ang pulong sa Dios gabase na kini dayon sa atong ground, sa atong kasing-kasing. Bisan unsa ka good ground, Kristohanon, kun atong pabayaan ang pulong sa Dios. Ang good ground mo may nakaangkon sa kaluwasan, ning gamot, ning turok, ning bunga, pero dili kaayo daghan. Mana atong desire is bearing more fruit. John 15:2. John 15:2. Magdala ta og daghang bunga, mamunga patag daghan. I encourage every Christian nga magdala tag bisita sa simbahan, mang-invite pa ta og daghan nga mga tao, madala nato sa tiilan sa Dios. Magbunga kita. John 15:2, the Bible says, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth what? More. That it may bring forth what? More fruit. Ingon sa pulong sa Ginoo, ang sanga nga dili mo bunga, unsaon sa Dios? Unsaon niya? Iyang kuhaon, iyang putlon. Ug ang sanga nga nagabunga, unsaon niya? Purgeth it. Ang sanang word nga purge sa Bisaya? He purgeth it. Iyang hinluan, iyang pagalimpyuhan nga naman. Aron mo dala pa og daghan nga bunga. Sa rambutan, namunga sa karon og daghan. After ana iyang bunga, akuan na pud na silang limpyuhan. Dapat limpyuhan sila katong mga patay nga sanga, tanggalon. I-purge. Kabalo ang sa rason aron mubunga pa og daghan, that it may bring forth more fruit. So bearing much fruit. Unsang pamaagi aron mudaghan ang bunga? Ako ning ibase sa akong pagtanom. Sa akong pagtanom, nakakita na ko nga namunga ang akong rambutan. Pero nag-desire pa gyud ko nga mubunga pa og daghan. Daghan naman ang bunga karon, bisan sa kitag hurot. Pero gusto na ko nga mas mudaghan pa gyud. Ay sa kapunuan to sa likod, pati kung daghan na. Wa ka daog natumba. Adi gito natumba, nabalik gid siya. Di man to basta-basta malukat, kay laom man to, wala siya nalukat. Diha gid sa yuta naputol siya. Kaya wala kadaog sa kadaghan sa iyahang bunga. Nindot kayo isip kanako nga farmer, nakita nako akong tanom nga daghan og bunga, lipay gyud ko. Lipay kayo ko nga daghan og bunga. How much more sa atong Ginoo? Amen. Gusto sa Dios nga ikaw magbunga ka. Amen. Og dili lang magbunga ka og daghan. Kristohanon, 30-fold daghan na. Mag-desire ka kung 30 ka karon nga makaabot ka og 40-fold. Moabot ka sa 50, mo 60, 100-fold. Amen? Na unsang pamaagi aron mubunga tagdaghan? Una, base sa akong tanom, pruning is needed. Tingali di kay mo kasabot, pastor, unsa ning pruning? Ang pruning mao ni kuhaon ang mga dead branches, kuhaon ang mga broken branches, kuhaon ang mga damaged branches. Kinanglan ako ng pangtanggalon aron mudaghan ang iyahang bunga.
kabalo ba mo nga ang mga rambutan na siya'y ulod? Ang mga sanga injikan sa ulod, mulaya ang rambutan. Pagkalaya anang usa ka sanga, unya di na nakukuhaon, a month after mobalhin ang ulod sa next nga sanga, imbes kay usara to, kung dito na ako ipron, mahimo ng duha. Hantod next month motulo na, mobalhin na po siya. Hantod hinahinayan niya og patay ang rambutan. So kung makakita ko usa ka sanga nga nalaya, kuhito nako, kuhaon akong ulod, akong patyon. Naagid na sa tanom. O bisan pag walay ulod, kinahanglan ang pruning. Daghang kinangutana sa ako, Pastor, nganong imong rambutan mugbo pa kayo na munga na? Kay gi-pruning na sila. Di man ni Kristohanon, ang pag-pruning sa tanom, luoy kayong tanom. Lami na kayong tubo sa tanom, healthy na kayo ang tanom, unyay muhang putlon. Mukubol o balik ang tanom. Musagnan kadali iyang tubo, kay imong giputol. Sayangan, bisan ako mismo nga nagaprun, sayangan pero kinahanglan magiging ako putlon. Kinahanglan magiging ako iprun. Katong mga dead branches, katong mga broken branches, mga damaged branches, kuhaon gito. Kinahanglan gid siya nga ma-prune. Unsay rason para mubunga og daghan. Amen. Now, Kristohanon sa atong kinabuhi, kinahanglan tag-pruning. Unsa man yung pruning sa kinabuhi sa Kristohanon? Natanaw na to sa Biblia. Unsaon na to pag-pruning ang atong kaugalingon? Psalm 66 verse 18. Tanaw na to, pruningan na to ang kinabuhi na to. Ang atong kasing-kasing, kinahanglan og pruning aron mamunga tagdaghan. Psalms 66 verse number 18. Sige, dungan pagbasa. Ready? Basa. If I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. Ingon sa Biblia, kung magtago ko og sala sa akong kasing-kasing, ang Ginoo dili maminaw nako. Kristohanon, hey. Kristohanon, wake up. Kristohanon, paminaw. Ingon sa Biblia, kung natay sala sa atong kasing-kasing, maminaw ang Ginoo dili. Ingon sa Biblia, dili siya maminaw. Kinahanglan pruningon nato ang sala sa atong kinabuhi. Amen? Mga batanon, kung nagatanaw mo og pornography, kinahanglan unsaon na? Putlon. Mga batanon, wa ko kabalo ninyo. Sa among panahon, sa akong pagkabatanon, kay tiguang naman ko, lisod kayo na makitaan ang pornography. Sa TV, isang sa TV, lisod. Imposible. Pero karon sa inyong generation, tungod kinaamoy mga cellphone, naamoy internet sa inyong balay, mag-research mo sa inyong study, mag-research mo sa inyong assignment, mugawas ang binastos sa inyong cellphone. Ang bata karon nga 7 anyos, bisag 5 anyos, available na, makakita na og binastos diha sa cellphone. Tama? Ayaw kung ingnan ninyo mga batanon, edad mo 12, 11, 12, 13. Ay kung inawa mo kakita og binastos diha sa inyong cellphone. Naagid na. Kinahanglan. Unsaon na to na? Putlon. Amen? Sa una, ang akong cellphone ay YouTube. Akong gi-uninstall ang YouTube. Kay ang YouTube dili maayo, nay mga dautan. Nag-study ko para sa akong wali, nay mo gawas nga di maayo. Di ni maayo, putlon nako ni. Kristohanon ang atong kinabuhi, di gyud ta magbunga og daghan kung naay sala sa atong kinabuhi. Amen. Kinahanglan atong i-pruning, kuhaon nato ang sala sa atong kinabuhi. Kaingon sa Biblia, kung natay sala, maminaw ang Dios dili.
di gyud siya maminaw. So, Kristohanon ang pruning importante sa atong kinabuhi. Putlo nato ng mga binuhatan nga dili maayo. Huna-huna, the Bible talks about casting down imaginations. Mga huna-huna nga dautan atong isalikway. Kinahanglan na nato sila putlon, makadaot na sa kinabuhi sa Kristohanon. Amen? Mga batanon, mga huna-huna, mga komedya nga binastos. Kung saan na? Putlon. Kaya kung naay mga binastos, di gyud ka magbunga sa imong pagka-Kristohanon. Walay kalainan. So, pruning is very important. Unsa pa'y kinahanglan to putlon? James chapter 4 verse number 6, common kayo nga bersikulo. God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Kinahanglan putlon nato ang atong garbo. Na ba tayo garbo? Yes. Na ako'y garbo. Amen. Na ako anak. Pero kalaban sa Ginoo ang garbo. Suko ang Ginoo sa garbo. Kinahanglan unsaon na tatong garbo atong putlon. Kung maputol na ang garbo, mubunga tagdaghan. Pero samtang naa ang garbo, naa ang sala, siguro ang imong bunga 10% ra. Siguro nakaabot kag 30%, pero gusto sa Dios 100%. Amen? Putlo na to ang garbo, putlo na to ang sala, aron daghan ang bunga sa atong kinabuhi. Kay kung mang-invite ka sa simba ta, unya nakitaan ka sa imong invite, palahubog mangani ka, mangimbita ka sa akong simba, di ka siya mutuo sa imo ha? Simba ta, kusog mo ka manikas, nagasimba ka, di gyud ka makabunga daghan, di gyud ka makadala og tao sa simbahan. Nga naman, kaya nakitaan Manila sa imong kinabuhi, nga way kausaban ang imong kinabuhi. So, Kristohanon, kinahanglan gyud og pruning ang atong kinabuhi. Amen? Putlon, unsa kay putlon ang sala, sunod putlon ang garbo. Kinahanglan tag pruning. Unsay tuyo para mubunga ta og daghan. Amen? Willing ba ta mo putol sa sala? Katong ginatan-aw ninyo nga binastos, kinahanglan putlon. Amen? Katong mga binuhatan nga di maayo, unsaon na to? Putlon. Para mubunga og daghan. Sunod, putlon ang garbo para mubunga og daghan. Kay samtang naa pa ng mga butanga sa atong kinabuhi, di gyud ta makabunga og daghan. Sunod, Hebrews 12:15. Unsa bay putlon nato? Daghanan nato putlonon ani oy. Putlon natong sala, putlon natong garbo. Hebrews 12:15. Yeah, basa. Ready? Basa. Looking diligently, lest any man fail on the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Next nga itong putlon is the root of bitterness. Unsa nang root of bitterness? Gamot. Ano sa'yo Bisaya sa bitterness? Gamot sa unsa? Pagkapait. Kaligot-got. Pagdumot. Kristohanon, putlo na to ang pagdumot. Amen? Naba kay taong ikasukan? Yes. Kinsa ba di masuko? Buhatan kag di maayo, masuko gyud ka. Ingon sa Biblia, pwede masuko. Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Pwede ka masuko, pero kung masuko ka, ayaw pagkasala. Ayaw tuguting ang imong kasuko masalupan sa adlaw. Kung masuko ka karon, siguro hagad gadi pa mo salop ang adlaw, wala na ang imong kasuko. Muna nga sa pulong sa Dios. Let not the sun go down upon your wrath. Kuhaon nato ang root o bunsa kay ito? Bitterness, gamot sa pagdumot. Dapat ang Kristohanon dili magdumot. Amen? Naay prinsipyo sa uban, pastor, dili ko magdumot.
pero dili sab ko kalimot. Nagdumot, magyapon na. Huwag ka nagdumot niya, huwag ka kalimot. O naman ko nagdumot sa imo, pero di ko kalimot sa imong gibuhat ba? Dumot, magyapon. So, Kristohanon, putlon. Ano sa kanyang putlon? Root of bitterness. Tingali na kaigsuon nga naglagot yung ka. Hala, itugyan sa Ginoo. Ginoo, kuhaan niya ang akong kasuko sa akong igsuon. Sa ako lang personal nga kinabuhi, si pastor, daghan yung butang nga murag magdumot yun ko. Pero pasalamat yun ko sa pulong sa Dios, nagpahimangno sa ako, napudlon di ay na ako ang gamot sa pagdumot. Amen? Katong atong gikasukan, kalimtan nato, Lord, ikaw na'y bahala ani nila. Ako nang kuhaon, wala na ko nagdumot, wala na ko ikasuko, gikuha na nako ang kaligot-got sa akong kasing-kasing. Kaya kung magdumot ka, kabalo ka kinsay luoy, ikaw ra. May nangisi-ngisi sa imong silingan, na ikaw naglagot ka sa iya, ha? Luoy kayo ka. Ikaw lagi makaluluoy. Luoy na lang yung kunin mo. May na akong ngisi-ngisi niya, naglagot ka sa kuha, bahala ka, ano yung kung naglagot ni mo. Amen? Root of bitterness. Pruning, putol. Panguhaon nato itong mga excess branches, mga damaged branches, mga branches, nga laya, putlon to, kuhaon to, aron mo bunga o daghan. Amen? Kristohanon sa atong kinabuhi, di gyud ta magbunga kung naay sala, di gyud ta magbunga kung naay garbo sa atong kinabuhi, o di gyud ta magbunga kung naay pagdumot sa atong kasing-kasing. Amen? Gusto ka mo bunga og daghan? Kuha ang pagdumot. Kuha ang garbo. Kuha ang sala. Amen? Kaya kung napay garbo sa imong kinabuhi, mugtok gid imong naong. Kung naka gidumtan, magmugtok gid imong naong. Mo na nga Kristohanon itugyan sa Ginoo aron ang imong naong di na magsigmugtok. Bunga na kagdaghan. Sunod, gikinahanglan. Encourage pollination. Siguro di kayo mo makasabot aning encourage pollination. Ang tanom, in order nga mubunga siya daghan, kinanglan siya og pollination. Kinsa kailan yung kalbasa? Kinsa sa inyo nakakita sa inyong lolo, lola, mama, papa, sa mga maguwang ninyo, nga gikuha niya ang bulak sa kalabasa, tapos, duha ka klase ang bulak sa kalabasa, by the way. Unsa man ang bulak sa kalabasa? Lalaki o babae. Kita mo na? Naay bulak nga dalag bunga, babae na. Napoy bulak nga walay bunga, lalaki na. Interesting pagid kayo ang kalabasa. Gikuha ang bulak kay gigulay. Pwede man. Kaya ang imong ipulinate, dili man ang katong bulak, ang kadto man iyahang nasa tunga bitaw, katong pollen nga nagsiwil, mo to imong ibutang didto sa bai nga bulak, para katong bai nga bulak, mudako siya, mahimo gid siyang bunga finally. By the way, sa pollination, natural pollination, ang nagahimo ana is buyog. Mga bees, any kind of bees. Sa dragon fruit, makita na nimo inig kagabi, naay mga putsukan. Pag-adlaw, naay mga lampinig. Mag-pollinate na sila. Ilang i-pollinate. Kaya kung dili na ma-pollinate, ang katong bulak nga dili enough ang iyang pollination, mahulog. Mamatay. Dili siya makadayon og bunga. So, pollination is important sa tanom. Dapat ma-pollinate. Ambot lang, kinsa sa inyohan nakatilaw og pipino nga pait? Nakatilaw na og pipino nga pait? Wala. Wala nakatilaw. Ako ra? Uy, ako siguro mukhaon og pipino din eh. Basin one of these days, makatilaw mo pipino nga pait. Yes, naana. Naagyod, mahitabo na. Pero mahitabo lang na. Kung naay nagtanom og palya nga duol sa pipino, nga ang bees nagpollinate gikan sa palya, mobalin siya pollinate sa pipino, mao na makakaon mo og pipino nga pait. Tungod na sa bee pollination.
Mao na sa farming dili gyud advisable nga magtapad ang palya og pipino. Gani sa Biblia nga pagtanom, istrikto kayo ang Dios. Bawal ang mix nga seed. Bawal sila isagol. Kung magtanom ka dapat lagyo gyud. Kung palya nila, palyaran nila tanan. Kung magtanom ka og pipino, ayo diha sa duol, sa layo, ayo ipaduol sa palya. According sa law, sa Exodus makita nimo nga dili pwede magtanom og mix seed. Tungod na sa pollination. Kristohanon, moadto ta sa atong kinabuhi. Importante ang pollination nato. Amen? Daghang Kristohanon mabackslide. Ano man, wala nato na pollinate. Wala nato sila natabangan. Wala nato sila na encourage. Instead of encouraging them, na-discourage, sinuon sila sa atong kinabuhi. Dapat atong i-encourage. Amen? Aron magbunga pa ta og daghan. Imbes kay nag-grow na ta, nagdaghan na ta, na ay na-discourage sing undang. Let's encourage pollination. Amen? Dapat i-pollinate nato. Dapat atong i-support ang weak. The Bible talks about support the weak and remember the words of the Lord Jesus. Suportahan nato ang mga mahuyang. Tabangan nato ang mga mahuyang. I-encourage nato sila. Proverbs chapter 22 verse 11. Dapat magdinasigay ang matag-usa. Proverbs 22 verse 11. The Bible says in verse number 11, He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips, and the lips the king shall be his friend. Pollination has something to do with our mouth, has something to do with our heart. The Bible talks about, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Daghan kayong Kristohanon, miundang og simba, tungod lang sa inistoryahan. Encourage pollination. Amen? Encourage. Dasigon nato sila. Dili sila dapat maluya sa atong kinabuhi. Ato silang i-lift up. Ato silang tabangan. Brad, kumusta naman ka? Di ba nagplano man ka mo itong Cebu? Unsa naman yung plano? Nag-ampo ko para nimo. Amen? Pahibawa siya nga nag-ampo ka sa iya. Kumusta imong negosyo? Nag-pray ko sa imo ha. Encourage one another. Amen? Kumusta imong trabaho? Nag-pray ko nimo. Encourage pollination. Magdinasigay ta sa matag-usa. Nakahinumdum ko sa usa ka tawo, ingon pa niya, kinsa man gudi ay ang magtinabangay? Kita ramang mga dalo. Di ba? Sino magtinabangay? Kita ramang mga Kristohanon. Amen? Ayaw pagdahom nga ikaw Kristohanon, i-encourage kag di Kristohanon. Kaingon sa Biblia, dili ta maminaw sa tambag sa dili, Diyos nun. Kung gusto kag tambag, gusto kag counsel, ani sa simbahan. Amen? Pakig-istorya ni Pastor, Pastor, na problema, unsay akong buhaton? Encourage pollination. Amen? Di kay na kay problema, miadto ka sa imong amigo, mapalawog pre, unsay buhaton ako? Nag-away mi sa akong asawa. Bulagi na pre, may magmaura na babae. Nawagi na nada. Miadto ka Pastor, nag-away mi sa akong asawa. Unungin na hantod sa kamatayon. Amen? Kristohanon, magdinasigay ka. Kinsa may magtinabangay, kitara nga mga Kristohanon. Next thing, aron magdaghan ang atong bunga, primero, pruning is needed. Ikaduha, encourage pollination. And lastly, harvest all the fruits. Aron daghan ang bunga, sunod tuig, kinahanglan kuhaon nimo tanan bunga kani nga season. Importante sa tanom, kinsa nakatanom og string beans or sitaw? Kinsa nakatanom og okra, na? Kani okra. Kanang okra, permiro ana nga bunga pasagdi, ipalaya diha sa iyang punuan. Di na magdugay ang imong okra, mamatay na.
Kung gusto ka nga mudaghan og bunga ang imong okra, anama og kuha ang iyang bunga. Magsigi na siya bunga, hantod magsigig bunga, hantod na bisag wa nay dahon ng imong okra, gabunga gihapon. Kita mo okra wa nay dahon, gabunga gihapon. Kay gianam nimo harvest ang bunga, palayain na imong okra. Gikan siyang pagbunga, layo na ko sa kabulan, mamatay na na. Bisan imong talong, pahinugi ang talong sa punuan. Tingala na lang ka, mabtag simana. Mani akong talong, wa naman ang bunga. Gusto ka mo bunga? Kuhaat na ng bunga. Ma-feel na sa imong talong, ay, kulang akong bunga. Muhatag pa kog more, kay para makakuha din siya. Muna yung sikreto sa tanom. String beans, ka na bitang sitaw? Testingi, permirong bunga, ipalaya. Tingala na lang ka nga. Pagkasunod, wa na may bunga ni akong sitaw. Dali man namatay ang akong sitaw. Kaya usually, dapat ang sitaw moabot at least 10 ka-harvest. Gikan sa sugod ni mga selection, harvest, dapat moabot na siya og 1 month. Gikan sa pagsugod, hantod sa last ni mga harvest. Kung imo nang palayaan, tingala na kang imong string beans ang bunga, ning lokot na. Tingala na kang bunga, tagas man to karon, mugbo na. Ayaw palayai, anama og kuha ang iyang bunga. Harvest all the fruits. Now, sa Kristohanon ta, nga area. Sa tanom man to, kinabuhi sa Kristohanon. Kinahanglan, aron magbunga ta og daghan, kuhaon nato tanan bunga. Aron panalanginan pata sa Dios, ihatag nato tanan nga nasa ato karon para pulihan sa Dios og bag-o. Amen? Do not glory on the past achievements. Mo nay hindran sa Kristohanon. Atong miaging first fruit 50,000 lang akong gihatag. Forgetting the past which are behind. Amen? Bisan sa magtiayon, katong mga problema ninyo sa una, ayaw na ito ginundumi karon. Amen? Ikaw yun sa una, ingon anay yun ka. Ay, mag-away mong samot, anak. Ayaw na nyo ginundumi ang sa una. Ang importante ang karon. Dugay na kayo ka, sa una pa ka, ingon anay yun ka. Kalimti na to sa una. Karon ang inyong isbuti. Atubangan ng inyong atubangan karon. Pasagri na ninyo sa una. Kristohanon, do not glory on the past achievements. Kaya kung kay past achievements ang mahitabo, magsige na lang kaghuna-huna. Daghang mga pastor mo yun. Sa una, grabe ko mo sulmining. Sa una, daghan kayong nadugan sa simbahan. Sa una, puros na lang ka sa una. Karon di ay. At tigulang naman ko. Ayaw tubuti ang imong edad. Iladon ka sa yawa. Ayaw na. Tigulang na ka. Ulahin na ang tanan. Kristohanon. Dapat magbunga gihapon ta. Amen? Bisan tigulang na ta, magamit pa ta sa Ginoo. Bisan kapoy na ka, pwede pa kagamiton sa Ginoo. Amen? Si Moses, kapoy na kayo siya. Naggunit siya sa iyang kamot. Gipataas sa iyang gipataas. Tungrad. Pag once mo down ang iyang kamot, ang iyang mga Israelites mapildi. Pag mutaas ang iyang kamot, pildi na pong kaaway. Kapoy naman siya, mo down na po. Pildi na po sila. Gitabangan siya ni Aaron. Tabanga gunit, aron magpabilin iyang kamot sa taas. Nahurot ang ilang kaaway. Kristohanon, di ka mag-glory sa atong na-achieve sa una. Dapat maghuna-huna ka that we can still do more today. Amen? Amen. Kaya kung katurang sa una mo, mahimot ang hindrance. Nga di na ta mag-grow, nga di na ta magtubo, nga di na ta mahimong fruitful. Philippians 3. Philippians chapter 3. Galatians, Ephesians, Philippians. The Bible says, Philippians chapter 3. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Amen? Kalimti na tong sa una, do not glory on the past achievement,
What are we going to do? Focus on the future achievements. Focus on the future. Amen? Focus on your goal. Unsa pa may kaya nako buhaton? Kristohanon sa atong kinabuhi, angay nga magkinabuhi ta nga kontento sa atong physical nga kinabuhi. Amen? Kung unsa gihatag sa Ginoo sa ato, dapat kontento ta. Kung nagpuyo ta sa balay nga gamay, nagpuyo ka sa balay nga tulo, dapat kabalo ka makontento. Apan sa spiritual life, dapat dili ta angay makontento. Because we can still do more for God. Amen? Ayaw pagkakontento sa imong isa ka chapter nga Bible reading, himo ang duha. Amen? Ayaw pagkakontento sa tithes na imong gihatag karon, dugangi pa na aron dugangan ang imong panalangin. Ayaw pagkakontento sa imong pag-ampo, dugangi pa ang imong prayer life. Amen? Sa imong gud ang problema. Kaya, naka-achieve na ko, nakabasa na ko sa akong Bible karon, human ako isa ka verse, human ako isa ka chapter, human ako ampo, tama na to. Ayaw pag-focus anang imong achievement na, human ako basa sa akong Bible, tama na to. Ayaw, do more, amen? Read more scriptures, pray more. Nakainumdum ko sa sayings nga nagaingon, every failure nahitabo na because of a failure to pray. Ang failure sa imong kinabuhi, na-fail ka, kay na-fail ka sa pag-ampo. Ang tanan nga success, mahimo na kay successful ka sa imong prayer life. Kristohanon, we can still bear more fruit. Amen? And God wants us to bear more fruit. 60. Siguro magsugod kag 30. 60. Antod makaabot ka og 100-fold. Amen? Ayaw pagkakontento sa 30. Ayaw pagkakontento sa 60. Dapat ang atong goal makaabot ta og 100. Amen? Nakay amigo, invite sa simbahan. Simba ta. Di kay ka maulaw. May dita. So tagpista. Kana pang moadto tag simbahan. Amen? Do something for God. Kanumdum ko sa statement ni Pastor Season, ingon pa niya, I want to do something great. Something that is really great that only God will get the glory. Dili nato ang punon, ang dungog. Amen? Atong ihatag sa Ginoo. It's not me, it's not you, but it is God in us. Nahitabo na, nahimo na nato tungod kay ang Dios uban nato. Amen? Ayaw ang puna. Nahimo kong engineer tungod kay perte na akong paningkamot. Garbo na. Putla ng garbo. Nahimo kong engineer uban sa tabang sa Ginoo. Amen? Na successful ko karon tungod ra gyud ni sa grasya sa Ginoo. Di gyud ni ako. Kristohanon, putlo natong garbo, putlo natong sala, putlo natong pagdumot aron mahimo pa ta nga fruitful sa atuang Christian life. I hope and pray nga matagos ka Kristohanon magbunga 100-fold. Amen? May God bless His holy word. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. It's my prayer and desire nga matagusa ka Kristohanon Ginoo will bear much fruit, so much more nga makaabot og 100-fold. For now Ginoo, it seems impossible, but nagtuo kami nga pinaagi sa imong gugma, sa imong grasya og kaluoy, pinaagi sa imong tabang from 30-fold makaabot gyud mi Ginoo og 100-fold. Nga matagusa ka Kristohanon, mag-invite pa og mga tao nga madala Ginoo sa iglesia. Salamat sa imong mga pulong o Dios. Wala ni mahimo kung wala imong tabang, amon itugyan kanimo ang tanan, pasalamatan ug laoman nga madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's all stand, tindog tatanan, closing hymn atong awiton.
Page number, revive us again, 485. First and last, revive us again. 485. Verse 1 read. We praise thee, O God, for this hour of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah and the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah and the glory. Revive us again. Revive us again. Fill heart with thy love. Make soul will bring kindled with fire from above. Hallelujah and the glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah and the glory. Revive us again. Amen. That's good. Good singing today. Special thanks kang Ma'am Jinky sa matahong magulang, no? And of course, sa atong manindot nga sound system, gi-install ni Sir Jimson kagahapon. Thank you kayo sa Sinto family. Ang Ginoo magadugang panalangin sa matag usa. Pabilin sa pagtindog, closing prayer, let's pray. Gamhanan namo nga amahan, ikaw Dios naghimo sa langit ug yuta. Ikaw ang tag-iya Ginoo sa matag usa namo kinabuhi, ang pangdaygon, among ang pasalamatan o Dios sa imong nabuhat Ginoo sa among matag usa ka kinabuhi. Kami Ginoo na sayon nga ang tanan nga mga panalangin Ginoo, ang tanan nga mga kasakitan o Dios kinigikan kanimo. Tabangi kami Lord nga mahimo pa nga fruitful nga mga Kristohanon o Dios. O ang fruitful na Christians, Lord, di mahitabo kung wala ang imong tabang. Lord, ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang tag-iya Ginoo sa among matag usa Ginoo kapamilya. O sa Lord, among pangayoon kanimo ang dugang pa nga mga panalangin. Ang trabaho, mga negosyo o panginabuhian sa mga Kristohanon, Lord, sa mga padayon o panalangin niini. Sa mga estudyante, mga eskwela, panalangin ni sila, Lord, magulampo sila sa pagtungha. I-provide ang ilang paninanglan sa matag-adlaw at agis lang kaalam sa mga matag-usa nga nag-eskwela, Lord. Ang pangayoon, tungod tigilan namo, Diyos, huwag yun mahimok na lang imong tabang. Dalaygon ka sa among kinabuhi hanggang sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayong utos